Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Alert Level 1 itinaas matapos magbuga ng abo ang Bulkang Bulusan. Kauna-unahang automated local absentee voting para sa 2025 polls, umarangkada na. Tulong para sa mga namatay sa gitna ng Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada, tiniyak ng Malacanang. Pineki niya lahat ng papers, pineki niya lahat ng documents, pineki niya yung plate number, papers, pineki niya lahat pati ORCR. Suspect na nanloloko ng mga car buyer, arestado ng Highway Patrol Group sa entrapment operations. Sa showbiz, Alden Richards nakatakdang mag-training bilang piloto. So much of this mess could have been avoided if people on Kylene's team didn't ask Benji to tell the public that they were still okay. At ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster nagsalita na sa breakup issue ng aktor kay Kylene Alcantara. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Itinaas na ang Alert Level 1 sa Bulkang Canlaon matapos itong magbuga ng abo nitong Lunes ng madaling araw na tumagal ng lagpas 24 na minuto. Nakahanda naman na ang mahigit 180,000 food packs ng DSWD at magpapadala pa ng karagdagan para sa mga apektadong pamilya. May balitang A to Z si Ace Cruz. Zero visibility na ang mga kalsada sa lalawigan ng Sorsogon Lunes ng umaga batay sa cellphone video na ito ng Office of Civil Defense o OCD. Bunsod ng ashfall kaya't bumagal din bahagya ang andar ng mga sasakyan. Bago niyan, 4:36 na madaling araw nang sumabog ang Bulkang Bulusan na tumagal lang hanggang alas 5 ng madaling araw at nagbuga rin ng ash plumes na umabot ng 4,500 meters ang taas. We expect that similar freatic activity may happen in the next few days or even few weeks. Ayon sa FIVOX, April 21 pa na makitaan ng abnormal activity ang bulkan. Yung mga volcanic earthquakes at alert level 0, may mga paglindol pa rin naman sa Bulusan Volcano, pero hindi yan lalagpas ng 5. Pero nung past several days, umabot ito ng 96 noong April 21. So, so dumadami yung paglindol and yun yung isa sa mga kaya kagad nagpalabas tayo ng advisories. Itinaas ng FIVOX Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan at inirekomenda rin sa local government unit na ipatupad ang 4-kilometer permanent danger zone. So hindi pa naman natin in-extend yung danger zone to 6 kilometers. Hanggang 4 kilometers lang tayo. At even at alert level 0, dapat walang tao inside the 4-kilometer permanent danger zone. Gayunman, mahigpit nila minomonitor ang lagay ng bulkan, lalo't June 2022 pa, huling nagkaroon ng phreatic eruption ng bulkan. Paalala ng mga otoridad sa ganitong pagkakataon, iwasan ang paglabas ng inyong mga bahay o yung mga outdoor activities. Pero kung hindi maiwasan, dapat may suot kayo mga protective mask gaya nitong N95 mask. At itong mga bimpo na babasain bago itakip sa inyong mga ilong para maiwasang makalanghap ng abo. Agad din nagkasa ng clearing operation sa mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa iba't ibang lugar sa probinsya para matanggal ang abo. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman, tiniyak na nakahandang umalalay sa mga apektadong residente. Meron tayong mahigit 180,000 family food packs na nakapreposition sa entire Region 5. Actually, more than 25,000 of that can be found in Sorsogon. Magdaragdag ng 20,000 food packs ang DSWD National, partikular sa Bulan, Kasiguran at Irosin, Sorsogon na napuruhan ng pagputok ng bulkan. May nakahanda ring non-food items ang ahensya gaya ng mga modular tents. Ito ay pinapamahagi natin sa mga internally displaced populations, particularly to those who are taking temporary shelter in evacuation centers. Samantala, sa pahayag, sinabi ni dating Sorsogon Governor at ngayon Senate President Francis Escudero na nakipag-ugnayan na sila sa ilang concerned agencies para tiyakin ang tulong sa bawat apektadong residente at sinigurong handa ang evacuation center sa probinsya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Samantala dito sa Metro Manila, inirekomenda ng lokalidad ng Quezon City ang pagsusuot ng face mask tuwing lalabas matapos ma-monitor ang unhealthy air o hangin sa lungsod. Ayon sa QCPD-RRMO, masama sa mga may sakit sa baga o respiratory health ang makalanghap ng maduming hangin, kaya pinaalalahanan na manatili na lang sa loob ng bahay. Naitala sa mga naturang lugar ang mababang air quality katulad sa Novaliches Wet and Dry Market, P. de la Cruz Street, Corfield, Quezon City University, Pearl Drive Footbridge, gayon din sa Payata Super Health Center, Quirino Highway Area, Corner, Mindanao Avenue, at maging sa Tandang Sora, Barangay Hall, Footbridge at iba pa. Ayon naman sa Department of Environment, nagsanhi ng mababang kalidad ng hangin ang malaking sunog na nangyari sa isang landfill sa Montalban at isa pang sunog na nangyari naman sa isang warehouse sa Quezon City. Aarangkada na ang pagbebenta ng pamahalaan ng 20 pesos kada kilo na bigas simula 2 ng Mayo. Ayon sa gobyernong Marcos Jr., isa ito sa mga tugon ng pamahalaan sa nararanasang kahirapan sa bansa. Batay kasi sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, 55% o mahigit sa kalahati ng mga Pilipino ang nagsabing naghihirap sila. Plano naman ni PBBM na palawigin pa ang pagbebenta sa bansa ng 20 pesos kada kilong bigas. Papalawigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Yan po ang talagang ninanais. Umarangkada na ngayong Lunes ang local absentee voting para sa 2025 midterm polls. At dahil automated na ang LAV, umaasa ang COMELEC na maaabot ang target na 88% turnout sa 3 araw na maagang botohan. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Pasado 8:30 ng umaga ngayong Lunes, April 28, opisyal nang nagsimula ang local absentee voting para sa 2025 national and local elections. Ginagawa ang local absentee voting o mas maagang pagboto ng mga miyembro ng Commission on Elections at iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya na lang ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na maglilingkod ng kanilang tungkulin sa Mayo 12. Siyempre kasama din dyan ang miyembro ng media na narito ngayon sa COMELEC NCR para maagang ipasok ang kanilang boto dahil inaasahan naman silang maghahatid ng balita sa kasagsagan ng halalan. Ito ang kauna-unahang beses na automated na rin ang local absentee voting. Ibig sabihin, imbis na isusulat kamay ang pangalan ng iboboto, isi-shade na lang ito sa balota. Pero kahit na automated, hindi agad-agad mabibilang ang boto. Sa halip, itutupi ng botante ang kanyang balota, tsaka isisilid sa puting envelope na seselyuhan at siyang ilalagay din sa brown envelope na seselyuhan din bago ilagay sa ballot box. Ang mga balota po nila ay isa-safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong i-feed sa mga makina. Dito po gagawin sa main office ng COMELEC. Satisfied naman sa naging sistema ng LAV ang unang botante nito o lover na si Committee on Local Absentee Voting Head Allen Francis Abaya. Aniya, hindi hamak na mas mabilis at convenient ito para sa kanila. Naging maayos naman yung ating pagboto. It would appear na yung ating mga special electoral boards are properly trained at saka assured naman ako sa security ng aking balota. Mahigit 57,000 ang inaasahang lalahok sa absentee voting. Pinakamarami ang nasa 29,000 mula sa militar na sinundan ng mahigit 23,000 na kapulisan. 4,000 naman ang mula sa iba pang government offices habang may 1,005 na mga alagad ng media. Noong nakaraang eleksyon kasi 88% ang voters turnout natin sa ating overseas, sa ating local absentee voting. So sana naman, dahil 57,000 na lang naman more or less siyang mga boboto, sana naman ma-reach din natin yung ganong kadaming porsyento. Hanggang April 30 pa, pwedeng bumoto ang approved LAV voters mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Paalala ng COMELEC sa mga mauunang boboto, bawal mag-picture ng balota at serial number. At ang anumang paglabag dito ay maituturing na isang election offense. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Naghain ng Commission on Elections ng disqualification petition laban kay re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Kaugnay ito ng kanyang kontrobersyal na pahayag na para lang daw sa kababaihan at hindi para sa lalaki ang kanyang nursing scholarship program. Sinabi pa niya na para lang daw ang programa sa magagandang babae. Binatikos din ng Gabriela Party List ang naunang mga pahayag at sinabing hindi dapat nakabase sa pisikal na anyo ang pagkakaroon ng scholarship. Nihingan naman ng komisyon ang naturang kandidato ng paliwanag dahil sa hindi kaaya-ayang mga pahayag. Si Unabia ay kumakandidato bilang gobernador ng Misamis Oriental para sa kanyang ikalawang termino. Pinagpapaliwanag ng National Security Council ang Chinese Embassy sa Philippines hinggil sa umano'y pagbabayad sa Makati-based Infinitus Marketing Solutions na nangangasiwa umano sa keyboard warriors. Base nga ito sa isiniwalat ni Senator Francis Tolentino sa nakaraang Senate hearing na pag-hire umano ng Chinese Embassy sa mga tinaguriang keyboard warriors. Nababatiko sa pamahalaan, partikular na makakaapekto sa midterm elections. Una na itong itinanggi ng China at sinabing walang interes sa politika sa Pilipinas ang Beijing. Naakusahan din nila na gumagawa lang ng issue ang bansa. Why are they trying to influence the political discourse in this country? Which is something that no diplomatic mission should be doing. Blanket denials will not do. Pinasinungalingan ng Malacanang ang claim kamakailan ng China na nakubkob na umano nila ang operasyon ng Pilipinas sa Sandy Cay. Yun po ay isang sandbank malapit sa Pag-asa Island sa ating West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakumpleto pa nga ng Philippine Team ang interagency maritime operation nito sa Pag-asa Island at mga karatig na lugar. Tuloy-tuloy pa rin anya ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa naturang teritoryo na naayon sa international law habang pinananatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kompleto po nilang naisagawa ito at pinasisinungalingan po nila na ito po ay na-seize ng China. Captain Alden, flying soon! May bagong goal ang award-winning actor na si Alden Richards. Iyan ay matapos ngang mag-enroll sa isang aviation school sa Clark, Pampanga. Sa Instagram, proud na pinlex ni Alden ang ilang snaps habang nasa aviation school at nakasakay sa mismong unahan ng eroplano. May kita na baka sa mukha ni Alden ang excitement sa pagkuha ng bagong kurso. Aba, congratulations at good luck sa iyong change career na kaya, Alden. Susunod, tulong para sa mga namatay sa gitna ng Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada, tiniyak ng Malacanang. At suspect na nanloloko ng mga car buyer, arestado ng Highway Patrol Group sa entrapment operations. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Viral ngayon sa social media ang isang video ng isang insidente sa isang carnival ride sa Tagbiliran City, Bohol noong April 26. Nakita sa mga nakalat ng video ang sigawan ng mga nakasakay sa frisbee ride dahil bigla ang nasira at nahulog ang piyesa nito. May mga naitalang nasugatan pero wala namang nasawi sa naturang insidente. Sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad. Umakyat na sa 11 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi matapos ang pananagasan ng isang SUV sa gitna po yan ng Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada nitong weekend. Iniyak naman ng Malacanang ang agarang tulong para sa mga biktima. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nag-alay ng mga bulaklak, kandila at panalangin ang komunidad ng Vancouver, Canada sa mga naging biktima ng pang-aararo ng isang SUV sa isang street festival na inorganisa ng Filipino community doon nitong weekend.
Kabilang sa personal na nakiramay si Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa ulat ng local authorities, umakyat na sa 11 ang bilang ng kumpirmadong nasawi. 11 people have now died. Their ages range from 5 to 65. Dozens more are injured, some critically. There were so many bodies. There was a young woman in the middle of the road. There was someone who was holding their loved one screaming. Hawak na ngayon ng Canadian authorities ang suspect na kinilala bilang si Kai G. Adam, 30 taong gulang at residente ng Vancouver. Lumalabas din na matagal nang naiulat ang suspect bilang may problema sa pag-iisip. Evidence points to this not being an act of terrorism. The individual in question has a significant history of mental health issues. Ayon sa Malacanang, nakikipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General ng Vancouver sa mga pamilya ng mga biktima. Kasunod ng utos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agarang pagtulong sa mga biktima. Ang consulate po natin ay nakapag-establish na rin po ng kanilang komunikasyon sa ilang mga biktima na nasugatan. Sa harap nito, nagbabala ang Konsulada ng Pilipinas sa Canada sa nagsulputang fundraising campaign para sa mga biktima. Ayon sa Consulate General, wala silang ginawa o ine-endorso ang fundraiser, kaya dapat magbantay laban sa maaaring sinasamantala lamang ang trahedya upang makapanloko. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Huli ng PNP Highway Patrol Group ang isang babaeng nandoloko ng mga gustong bumili ng sasakyan sa pamamagitan ng pasalo ng balanske sa installment nito. Ayon sa pulisya, umabot na sa 400 ang nabiktima ng suspect sa halagang 1 milyong piso kada isa. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Inabot na yung pera, inabot na yung mark money. Timbog sa entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group ang isang babae na ang modus ay makapambiktima ng mga nais bumili ng bagong sasakyan o magpasalo ng balanse sa hinuhulugang sasakyan. Nagkasundo ang sospek at ang biktima sa isang transaksyon sa halagang 100,000 piso kaya agad na isinagawa ang operasyon madaling araw ng April 27 sa Santa Rosa, Laguna. Sir, wait lang. Wala makipag-ano ma'am kasi... Nagpupumiglas pa ang suspect matapos hulihin ng mga otoridad. Kapag nakuha ng sasakyan, doon na siya hindi nagpapakita at nagpaparamdam. Kasama pa rin yung pera na binigay nitong mga nakuha po niyang mga prospect clients. Nagpo-post si alias Erica sa social media ng umano'y mga successful transaction sa kanyang mga kliyente, kalakip ang mga ID niya sa iba't ibang car company para makahikayat ang mga gustong magkaroon ng sasakyan sa mabilis na paraan. Nakabiktima na ng higit kumulang sa 400 na kabayan po natin. And as of now, meron na pong 7 na complainant na nasa opisina po ng Laguna Highway Patrol Team Office para po magbigay ng kaakibat na kaso. For a criminal history, napag-alaman din po natin na itong si alias Erica ay naharap na rin sa patong-patong na estafa cases. Nasa kustudiya ngayon ng PNP HPG si alias Erica kasama ang kanyang tiyuhin na nagsilbing driver niya. Agad naman nagdatingan ang mga biktima ng sospek. Yung buong halaga po ng Toyota Vios, 1.1 million pesos. Yung kung dati niyang katulong, ginamit niya po, yung po yung pinang-front sa amin, na kunyari po sila po talaga yung kukuha ng unit, nag-peke po ng dokumento, gumamit po ng mga peking Meralco bill, taking payslip po. Hanggang sa ngayon, ni anino raw ng kanyang sasakyan ay hindi niya na makita pa. Ang isa namang biktima, nakuha niya naman ang kanyang sasakyan at nagkabayaran sa cashier mismo ng dealer company. Pero ang ginawa niya, hindi pineki niya lahat ng papers, pineki niya lahat ng documents, pineki niya yung plate number, papers, pineki niya lahat pati ORCR ng sasakyan. Yun ang nangyari. So, hindi ko alam na peki yun. After 1 year nalaman ko na peki pala yung mga documents ko at hindi nakapangalan sa akin. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na kaso katulad ng robbery extortion, kaya payo ng otoridad laging maging mapanuri sa pagbili ng mga sasakyan upang hindi maging biktima ng anumang modus operandi. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sinampahan na ng Department of Justice ngayong Lunes ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa kanyang umano'y pagkakasangkot sa illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Iniugnay si Roque bilang kasabwat umano sa negosyo ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation. Bukod kay Roque, kinasuhan rin ng mahigit 30 iba pa, kabilang na si Cassandra Leong, Whirlwind Executive Wu Duanren at dating government official Dennis Cunanan. Ayon kay Roque, idaragdag naman niya ang bagong kasong isinampa sa kanyang hiling na asylum sa Netherlands. Bilang anya'y patunay ng panggigipit sa kanya dahil sa politika. Another shining moment para sa ating Alex Ayala. Tumanggap ng parangal ang Filipina tennis star na si Alex Ayala mula sa Premios Tanglao 2024 sa Spain. Kasama si Ayala sa mga awardee para sa Premios Tanglao. Ibinigay ni Philippine Ambassador to Spain, Philippine Luwilier, kay Ayala ang Premios Tanglao Trophy na kumikilala sa mga Pinoy at Espanyol na nagpapayabong sa relasyon ng Pilipinas at Espanya. Sa aming pagbabalik sa showbiz, ina ni Kobe Paras na si Jackie Forster nagsalita na. Kinumpirma ang breakup issue niya kay Kailin Alcantara. At sa showbiz pa rin, padre de pamilya ng Arellano family na si Drew, true ba hindi na raw magkakaanak? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Limang buwan pa lang magmula nang kumpirmahin ni Kobe Paras ang dating status niya sa aktres na si Kailin Alcantara. Ngayon, hiwalay na ang celebrity couple. Kinonfirm yan mismo ng ina ni Kobe na si Jackie Forster. Alamin ng chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. If you're a victim, you're the victim of your own doing. Your actions have consequences. Pasabog ang mga revelasyon ng aktres na si Jackie Forster tungkol sa paghihiwalay ng kanyang anak na si Kobe Paras at kapuso actress Kailin Alcantara. Sa isang 15-minute Instagram video nitong April 27, kinumpirma ni Jackie na hiwalay na nga ang celebrity couple. We wanted to keep quiet. But it's evident that in keeping details quiet, it is instead allowing for more accusations, more bashing, more assumptions, and even more concerning is the stalking. Depensa ng aktres, hindi umano totoo ang mga paratang na si Kobe ang may pagkukulang. Never din daw nag-cheat ang kanyang anak. Sa halip, ay umalis si Kobe sa relasyon dahil sa paulit-ulit na disrespect at hindi magandang pagtrato sa kanya. Kobe gives his all. He's generous. He's kind. He sticks to one. But when he's made to feel a certain way, he's done. Ayon pa kay Jackie, nagsimulang magkaroon ng problema sina Kobe at Kailin matapos ang kanilang US trip nitong Enero, kung saan nagkaroon umano ng mga hindi kanais-nais na karanasan si Kobe kasama ang magulang ni Kailin. Some things were said and done that were, let's say, a red flag. For the next few months, Kobe had a few more encounters with Kailin's parent that really put him off. Ibinunyag din ni Jackie na bago tuluyang lumayo si Kobe, nakaranas ito ng physical abuse mula kay Kailin. So much of this mess could have been avoided if people on Kailin's team didn't ask Benji to tell the public that they were still okay. Why couldn't they admit it? Because of contracts. Sa gitna ng kontrobersiya at mga paratang ni Jackie Forster, ipinagtanggol naman si Kailin ng kanyang best friend na si Hannah Rioteta. Ayon kay Hannah, 12 years na niyang kaibigan si Kailin, na isaan niya sa pinakamabait na taong nakilala niya. Sa ngayon, wala pang pahayag si Kailin at maging si Kobe tungkol sa hiwalayan o sa video statement ni Jackie Forster. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Sa showbiz pa rin, no more baby number 6 na for Iya and Drew. Confirm po yan dahil nagpa-vasectomy na nga ang padre at pamilya ng Arellano family na si Drew. Isang medical procedure po yan para sa mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng karagdagang anak. Biro pa ni Drew sa kanyang IG post, "Happy late and advanced Mother's Day to my wife." O, diba? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari ang ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ngayon pong nalalapit na ang halalan ng ating pabaong quote of the night ay mula sa isang author na si Roald Dahl. Ang sabi niya, "Nasa atin ang kapangyarihan para baguhin ang mundo." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!